Hello mga bata, magandang araw. Ako si Ma'am Roma, ang inyong kaagapay sa pag-aaral ng musika. Ngayon mga bata, itatalakayin natin ang inyong week 5 sa inyong module, ang topic, musical ensembles in our community. So, ito ay based sa inyong most essential learning competency. At hinaram natin ang module ng Davao City para naman maraming exercises tayong pupunuan at alam ko nalalabas din ito sa inyong mga modules. Simulan na natin. Base sa ating most essential learning competencies, sa week 5, distinguishes various musical ensembles seen and heard in the community. So, ito ay based sa inyong MELD. At ito lahat naman ang sinusunod sa buong Pilipinas sa DepEd. Okay? So, pinag-aralan natin last week ang tungkol sa orchestra, Western Orchestra at ang mga sections nito. So, ito ay may kaugnayan din doon bilang pagpapatuloy. At para sa ating layunin, this lesson specifically seeks to achieve the following. Number 1, to describe the composition of musical ensembles. Ano-ano nga ba yung bumubuo sa isang musical ensemble? Distinguishes various musical ensembles seen and heard in the community. Okay, so ano-ano ba yung nakakita at naririnig sa ating community? So, siguro, naririnig nyo na pero hindi nyo alam na yun pala ay musical ensemble. So, mamaya, tatalakayin natin iyon. Okay, so number 3, appreciate the impact of musical ensembles in our community. So, bago tayo magpatuloy, subukan muna natin ang pagsasanay na ito. Let us try. Ang tawag dito ay picture inferences. So, ang instruction mga bata, observe the pictures and identify its musical or if it is a musical ensemble or not. Write a check mark if it is a musical ensemble and write X if not. Write your answers on the circle. So you may use the separate sheet. Ayan, sabayan nyo ako. So palagay nyo, ito kaya ay musical ensemble o music ensemble. Ayan, so grupo ng mga rondalya, nagigitara. Kung ang sagot nyo ay check, tama ang inyong sagot. So, hindi nyo kailangan ma-perfect ito dahil ito ay pre-assessment pa lamang. So, pag-aaralan pa natin ang tungkol dito. Next, number 2. Ito kaya ay musical ensembles or not? So, merong string, instrument, at meron ding nagpa-piano. So, by the way mga bata, ang piano nga pala ay kabilang din siya sa string instrument. Kahit kabilang siya sa percussion, kabilang din siya sa string instrument. Bakit? Dahil sa pagtipa natin ng mga teklado ng piano, meron sa loob noon na mga maliliit na martilyo na siyang nag-hit doon sa mga string na nasa loob ng piano. Kaya nagbibigay siya ng distinct sound. So, siya ay kabilang din sa string instrument. So, okay lang siya nakabilang dito sa mga string. Pero, pwede rin siyang as solo instrument. Pero kapag kasama siya dito, ano kaya ito? Ito ba ay ensembles? Ensemble or not? So, kung ang sagot nyo ay ensemble, tama ang inyong sagot. Next, number 3, kumakantang lalaki. Ensemble o hindi? Kung ang sagot nyo mga bata ay X dahil hindi siya ensemble, tama ang inyong sagot. Siguro may idea na kayo kung ano ang music ensembles at hindi. Pang-4, grupo ng mga bata na tumutugtog ng ukulele o rondalya. Kung ang sagot nyo ay check, tama ang inyong sagot. Number 5, solong nagpo-piano. Okay? Kung ang sagot nyo ay X, tama ang inyong sagot. Huwag mag-alala dahil ito ay pre-assessment pa lamang. So, meron tayong guide questions bago tayo tumungo sa ating talakayan ngayong araw na ito. So, based on the activity, how can we distinguish a musical ensemble from the other? Base doon sa aktibidad natin.
What do you think is the impact or the contribution of musical ensembles in our country? Okay, so nakita nyo naman yung ating mga nilagyan ng check ay makita natin na ito ay grupo. Samantalang nilagyan natin ng X, ito ay mga solong instrumento o solong umaawit. So ano sa palagay nyo yung impact or contribution ng musical ensemble sa ating bansa? So ito ay parte na ng ating buhay. Ang music ay parte na ng ating mga buhay. Kahit wedding man yan, kahit namatay man yan, may namatay, may birthday yan. So ang music ay parte na ng ating buhay. Okay? So marami na tradisyon ng mga Pilipino na ginagamit ang music ensemble. Katulad ng mga grupo ng mga manunugtog kapag may namatay. Katulad ng mga konsyerto, pero mga grupo ng mga kulintang. So, yun ay parte ng ating buhay. So, yun ang maaari yung isagot doon. Ano yung impact? So, sa bagay, atin pang palalawakin yan at atin pang pag-aaralan sa mga susunod na activity. Ayan, sabi dito, musical ensembles in our community. Ensembles. Musical ensembles can be defined as a musical group formed by a group of instrumentalists. So, siya ay grupo ng mga manunugtog at grupo din ng mga umaawit. This can be performed either instrumental or in vocal form. Okay? So, pwede siyang grupo ng mga awit, pwede siyang grupo ng manunugtog, at pwede rin naman na sabay. In the Philippines, there are different kinds of musical ensembles that mirrors the Filipino origins and culture. Okay? So, one of which is rondalla, a group or a family of string instruments that are played with plucking or by picking. So, ang ginagawa para siya itumunog, kinakalabit. Another musical ensemble that is common in the Philippines is the use of percussion ensembles like the kulintang ensembles or kulintangan tawag. Okay, so yun yung mga sa mga katutubo natin, may mga gadang, may mga pinupukpok. So yun ay kulintangan or the kulintang ensembles. A group of traditional ensemble which is composed by different gongs and drums. Ito yung mga, ang tinutugtog nila ay yung mga pinupukpok. Kulintang has different rhythmic variation which is common in Mindanao, Southern Philippines, played most especially during rituals and festival. Karaniwan makikita natin siya sa mga ritual o mga pagsamba ng ating mga katutubong mga kasama. Ayan. At mga festival, mga fiesta. There are also wind ensembles in the Philippines that are used during an orchestra. Pag sinabi nating orchestra, ito yung instrumental ensemble. Playing typical classical music. Ito yung kombinasyon ng iba't ibang instrumento na pinagsama-sama. Halimbawa, may mga string instrument, wind instrument, at pinag-aralan natin yan last week, di ba? Sa inyong week 4, may mga percussion instrument at brass instrument. Magkakasama yan at ang tawag dyan ay symphony orchestra or orchestra. Okay, ang sabi naman dito, in most of churches, vocal ensembles like choir or chorus is also observed. Okay, karaniwan sa ating mga churches ay mayroong choir. Ensemble din ang tawag doon. Kagaya ng sinabi ko kanina, ang ensemble ay maaaring sa instrumento at vocal. All ensembles have its own timbre or timbre. Anong ibig sabihin ng timbre? This is the quality of sound. No? Iba-iba ang kalidad ng boses, iba-iba ang kalidad ng bawat instrumento. So, yan ay inisa-isa natin sa inyong week 4, yung Western Orchestra. Tungkol doon sa mga iba't ibang timbre ng Western Orchestra, mga instrumento.
that distinguishes one sound or one instrument from the other. So, iba-iba. Which makes them unique. Bawat isa sa kanila ay may iba't ibang or timbre ng tunog. At kapag pinagsama-sama, nagiging magandang himno at nagkakaroon ng harmony. Okay, tell me what you hear. Base doon sa ating tinalakay kanina, ito ang mga pagpipilian. Ano kaya ang maririnig mo sa mga ito? The following are events in our community that makes use of musical ensembles. Identify the particular ensembles that is suited to the following events. You may choose your answer in the box. Write the letter of your choice. So, meron tayong pagpipilian. Ito yon, rondalya, percussion ensembles, or kulintang, wind ensembles. Letter D is choir or chorus. So, narito na ang mga tanong. Ilagay natin ang tamang sagot. Okay. So, inilagay ko rin dito sa taas para mabilis nating makita. A processional hymn during a holy mass in the church. Karaniwan sa mga churches, sinabi ko kanina yon, ano ang maririnig nating ensemble? Kung ang sagot nyo mga bata ay choir, letter D, diba? So, yan ang ating ensemble sa mga churches. Tama ang inyong sagot. Next, indak-indak sa kadalanan or Kadayawan Festival in Davao City. So, gumagamit sila ng mga pinupukpok para tumunog, mga instrumentong pinupukpok para tumunog, at mga kulintang. So, this is letter B, percussion ensembles. Next, number 3, Philippine Stringed Orchestra. Philippine Stringed Orchestra. So, alin dyan? Ang string orchestra. Kung ang sagot nyo ay letter A, tama ang inyong sagot. Next, number 4, group singing of the Philippine National Anthem. So, kung ang sagot nyo mga bata ay choir. Okay, so meron tayong choir. Dalawang sagot natin sa choir. Chorus or choir. Tama ang inyong sagot. Next, a bugle calls in military corps. So, ito yung halimbawa. Ayan. So, kung ang tingin nyo ay letter C, wind instrument. Kung ang sagot nyo rather, tama ang inyong sagot. So, yan ang ating pinakang sagot. Okay, grade 6. Para sa lubos pa ninyong pagkatuto, let us practice more. At alam ko, lalabas ito sa inyong mga module at sa inyong mga tanong. Write T if the statement is true and F if the statement is itself is incorrect. Write your answers on a separate sheet. Okay, tandaan lang ang mga ito. Number 1, musical ensemble can be played by a single individual. So, yun ba yung pinag-aralan natin? Kung ang sagot nyo ay letter F, false, tama ang inyong sagot. Bakit? Dahil ang ensemble ay binubuo ng grupo ng manunugtog o mang-aawit. Next, number 2. Musical ensemble is only formed by the use of instrument. Kung ang sagot nyo ay F, tama na naman kayo. Dahil hindi lang instrumento, ang sabi ko nga kanina. Ito ay maaaring boses o grupo ng manganganta o mang-aawit. Number 3, the quality of sound that distinguishes one instrument from another is called timbre. Okay? Kung letter T ang inyong sagot, tama kayo.
Rondalla is a stringed ensemble which originated itself in the Philippines. O galing ba sa Pilipinas ang rondalla? Ito ay karaniwang tinutugtog sa mga konsyerto sa Pilipinas. Kaya lang, hindi siya sa Pilipinas nag-originate. Alam nyo ba na ang rondalla ay galing siya sa medieval Spain. The word rondalla comes from the Spanish ronda, which means serenade o tugtugan. Okay, o haranahin. Yung Spain ang nag-introduce ng rondalla sa Pilipinas noong 15th century. Yung string instrument composing the standard Filipino rondalla are the bandurria, yung loud, yung octavina, yung gitara na marami sa atin, at yung mga double bass or double bass. Yun, mga double bass. So, ito ay hindi nagmula sa Pilipinas. Pero, naging parte na ng Pilipinas dahil inintroduce ng Spain sa atin noong 15th century. Okay? So, ito ay false. Next, number 5, kulintang is a percussion ensemble which is very common in Mindanao, Southern Philippines. Kung ang sagot nyo ay tama, true, tama ang inyong sagot. Okay, ito lang yung mga kailangan nating tandaan ngayong araw na ito. O ngayong week na ito, week 6, or week 5. Musical ensemble is a musical group that performs instrumental or vocal music. This can be performed according to the family of instruments or sometimes a mixture or combination of other instruments. Timbre. Timbre is the quality of sound. It is the color of sound produced vocally or by instruments. It distinguishes one sound or one instrument from another. So, yun lang ang tatandaan nyo. Yung una, yung musical ensemble, binubuo siya ng vocal or instrumental. Sunod ay timbre. Ito yung tone quality or tone color na tinatawag. Quality of sound. Ano ba siya? Matinis ba siya? Malagong ba siya? So, yun ang timbre. Mababa ba? Nakakaproduce ba ng mataas na sound? Nakakaproduce ba ng mababang sound? So, karaniwan sa nakakapag-produce ng mataas na sound is yung maliliit na instrumento. Yung malalaking instrumento, nakakaproduce siya ng mababang sound. Bakit? Dahil maluwag yung kanyang body. Okay? So, next, number 3, musical ensembles that are common in the community are in a form of band, rondalla, or stringed, kulintang, or percussion, wind, and choruses. So, yun ang itinuturing natin na ensemble. Kapag pinagsama-sama ang rondalla, ang isang banda, ang kulintang, or yung mga grupo ng manunugtog na may tinupokpok, yung wind, katulad nung kapag merong may namatay, so meron tayong mga, or may fiesta, meron tayong mga wind instrument na pinapatugtog sa mga barabarangay at sa mga konsyerto, pwede rin. And choruses, ito ay karaniwang nakikita sa simbahan. Okay, so para sa higit nyo pong pagkatuto, maaari din tong lumabas doon sa inyong mga module. Let us assess. Aliana attended a Filipino opera or drama. She noticed that there were a group of musicians playing different types of stringed instrument, playing in harmony. What musical ensemble could it be? Yung may string instrument. Alam niyo ito lahat? Ito ay rondalla. Okay. Next, number 2. Benji was invited to watch cultural dances in Davao. As he arrived, he noticed in the airport some group of musicians playing gongs and drums to welcome the passengers. What musical ensemble could it be? Okay, yung mga grupo ng manunugtog na
nagpupukpok, ito ay kulintang. Okay, next. In music, instruments that are played together can be identified by the quality of sound it may produce. What is the musical term from the color for the color of the sound? For the color of sound that each instrument or voice possess. Kung ang sagot nyo ay timbre, tama ang inyong sagot. Sana ay nakakasunod kayong lahat. It refers to the musical group that perform instrumental or vocal music. So, kung ang sagot nyo ay musical ensemble, tama ang inyong sagot. Number 5. Which of the following is an example of musical ensemble? Kung ang sagot nyo ay letter C, a song sung by the choir, tama na naman kayo. Okay? Ayan. So, meron tayong essay ngayon. Answer the following question in 2 to 3 sentences. So, karaniwang itong nasa inyong gawain sa pagkatuto or learning task. Yung written task. So, tandaan na lang ito. So, ito ay 5 points. Scores will be referred to the rubric presented mamaya. So, number 1. So, huwag kayong mag-alala, nagbigay ng sample si Ma'am Roma. Pero, maaari nyo rin baguhin yung sentence na ating ginawa. Kung may mas maganda rin kayong naiisip. Number 1. Ang tanong, at ayun na yung sagot, observe the photo. Ito yung picture na tinutukoy. Is it considered a musical ensemble? Why or why not? Na ano lang, natabunan lang yung gawin. Why or why not? So, kung ganito ano yung sagot, kahit yung thought lang, ay tama na yun. No, hindi siya kino-consider as music ensemble. Bakit? Dahil ang music ensemble can be defined as a musical group formed by a group of instrumentalists. Ay iisa lang yung tumutugtog. So, hindi siya natin maituturing na musical ensemble. Number 2, how does our musical ensemble contribute to the country? Kanina nabanggit ko kung ano yung ginawa or kung ano yung nagagawa ng ating musical ensemble sa ating buhay bilang Pilipino. So, maaari nyo itong isagot at maaari din naman na iba ang sagot nyo. Magiging considerate naman ang inyong mga guro sa inyong sagot. There are ensembles in ancient form of orchestra of which predates the influence of Islam, Christianity, or West in the Philippines, the Philippine island like Kulintangan. It becomes part of the Philippine history and tradition. Musical ensembles plays big part in Filipino entertainment and culture. Okay, so yun lang yung pinaka-thought natin. Yung musical ensembles ay may big part sa Filipino entertainment and culture. At sa mga bawat bahagi ng ating buhay, nandun yung musika at lalo na yung musical ensemble. Okay, so para sa inyong sagot doon, narito yung rubrics. Okay, so pwede kayong maglagay ng 3 points, 2 points, or 1 point. Okay? So, depende sa inyong pagkakasagot doon sa ating essay. But very good, the content is well manifested in own words and accurate. So, kailangan ay hindi paligoy-ligoy. Nandun yung direct to the point. Okay? So, the content is manifested in own words and somehow clear. Kailangan ay malinaw. The content is unclear. May gusto kayong sabihin, pero hindi nyo masabi. So, 1. At huwag mag-alala, lagi kang sinasabi, there's always room for improvement. Okay, so let us enhance. Ito pa yung ating activity para lang ma-retain sa ating mga utak ang ating mga pinag-aralan.
Okay, this is the direction. This time, identify the instruments that each musical ensemble has. Group them inside a box by writing the name of the instrument in the box. So, direction. Narito na ang direction. So, narito yung ating mga musical instrument. Meron tayong laut, gandingan, octavina, kulintangan, bajo de unas, bandurria, agong, gandang, at guitar. Okay, so narito yung ating column. Sinama ko na rin yung picture para ma-distinguish nyo bakit siya nandun. Okay? So, una, meron tayong laud, octavina, bajo de unas, at gitara. So, meron din tayong bandurria. Siya ay kabilang sa family of rondalia. Sa kulintang naman, nandito yung gandingan, kulintangan, gandang, agong, at gandang pauke. Okay? So, dito na tayo sa reflection. We hear music almost every day. As you go to every place, music differs on quality and styles. Iba't iba yung mga music na ating narinig. When you go to church on Sundays, you will hear the distinct sound that suits the place. Going to a restaurant will surprise you with a chilling acoustic too. During fiesta naman, you will hear a jolly music of a parade. Music is already a way of life. Here in our country, sa ating bansa, sa Pilipinas, music is already been a part of the nation's culture and tradition. So, music created by different groups of musical instruments that played harmoniously forms a musical ensemble. Musical ensembles may come into various forms. A sound of a guitar is good to hear, but if it is accompanied by other string instruments with a proper musical arrangement, the music will even sound much better. Diba? Tama yun. Ang tunog ng gitara, maganda na siya. Pero kapag sinamahan mo pa ng iba't ibang mga string instrument, mas magiging masarap sa tenga ang tunog nito at magiging pwede ng pang-concert, diba? So, musical ensembles plays a big part in Filipino entertainment and culture. Totoo naman yan, dahil ang musika ay bahagi na ng ating buhay. In fact, nakikilala na nga ang Pilipino bilang yung magagaling sa pag-awit, magagaling tumugtog, nakikilala sila sa ibang bansa or tayo sa ibang bansa. Dahil ito nga ay parte na ng ating buhay. Okay, so ayan mga bata, maraming salamat sa pagsama kay Ma'am Roma at nawa ay marami kayong natutuhan sa araw na ito para sa inyong week 5. At kung bago ka pa lang, hindi ka pa nakasubscribe, please hit that notification bell para kapag mag-upload ako ng bagong video para sa inyo, grade 6. At kung may kakilala kayo sa from grades 1 to 6, maaari nyo rin akong ipasubscribe para updated sa mga video na ipapalabas pa natin. Pag may tanong kayo, maaari kayong mag-comment sa ibaba. At kung kayo ay naka-join na sa aking channel, maaari din kayong mag-request ng mga lessons na gusto nyo i-upload ko. Pero wag mag-alala dahil yung music ay palagi natin i-upload para ito sa lahat. Maraming salamat! Shout out kay Hybrid Analytics na siyang nag-member sa atin. Stay safe! Ingat lagi!